Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 711, Ang Malalang Dekreto. Ang balikat ko. Napasigaw si Doggy sa matinding paghihirap, ang kaliwang braso ay nakalaylay, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng sabay-sabay na pagbabago ng kulay ng apat na nanunood. Sabay-sabay na pag-atake. Isang tao ang sumigaw sa alarma. Bago pa man mawala ang mga salita, apat na figure ang dumating sa Ricardo mula sa apat na magkakaibang direksyon. Matapos gamutin ang sugat sa kanyang kaliwang balikat, umungal si Doggy at agresibong inatake si Ricardo ng mabangis na tingin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagyabang o gumawa ng mga mayayabang na puna tungkol sa ibang nanunood sa gilid. Sinabi ko na sayo, sama-samang umatake. Malamig na tumikim si Ricardo, hindi nababahala sa sitwasyon. Sa isang iglap, ang Golden Core Late Stage Cultivator na ito ay nakikipaglaban sa 5 nascent Soul Masters na may mabangis na intensity. Pagharap kay Ricardo, ang 5 pinakawala na pag-atake na naglalayong wakasan ang kanyang buhay. Kahit na pambihira si Ricardo, hindi niya kayang ipagtanggol ng walang kamali-mali laban sa 5 nascent Soul Masters. Hindi may iwasang damapo sa kanya ang ilan sa mga pag-atake. Ang magagawa lang ni Ricardo ay iwasan ang mahahalagang punto at tiisin ang hindi may iwasang mga pag-atake sa hindi gaanong kritikal na bahagi ng kanyang katawan. Ano ang labis na ikinagulat ni Doggy at ang iba pa ang sumunod na nangyari. Kahit na ipinakita ni Ricardo ang Invincible Earth Immortal Technique kanina, karamihan sa kanilang mga pag-atake ay nagdulot lamang ng mababaw na sugat. Ang kapangyarihan ng Earth Immortal ay dumaloy sa bawat cell ng katawan ni Ricardo, na nagpapakita ng abnormal na defensive strength. Sa kabila ng mga mababaw na sugat na ito, gumagaling sila sa isang kisap mata. Ang Energy Primordial Technique ng Dragon ay nagbigay daan kay Ricardo na palitan ang kanyang lakas kahit na siya ay nakikipaglaban. Paano nakakabaliw ang mga panlaban ng batang ito? Nagmura si Doggy sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Hindi lamang nakakabaliw ang kanyang depensa, ngunit ang bilis ng kanyang pagbawi ay nakakatakot din. Atake ang kanyang mahahalagang puntos, maghangad ng isang nakamamatay na suntok, o hindi namin siya mapatay sa maikling panahon. Nang marinig ang mga salitang ito, malamig na bumantong hininga si Ricardo, isang matinding galit ang bumalatay sa kanyang mukha. Nandito ka ba talaga para patayin ako? Bakit? Malamig na sumangot si Doggy na may kasamang masamang ngiti, huwag mong intindihin. Kapag kaharap ang inapo ng Dragon Ancestor, kailangan nating gawin ang lahat para ipakita ang paggalang. Pagkasabi nito, lalong tumindi ang pag-atake ng 5. Sunod-sunod na ipinakita nila ang kanilang mga trompeta at killer moves. Sa isang abandonadong patio, kumikislap ang mga nagniningning na ilaw, at nagsalubong ang malalakas na enerhiya habang lumaganap ang resulta ng kanilang labanan. Ang mga sira-sirang gusali ay matagal nang ginawang guho. Scram! Sa sandaling ito, sa pagharap sa malabagyo na pag-atake ng 5, umungal si Ricardo. Biglang lumabas sa kanyang katawan ang isang mabangis na malahayop na aura. Ang aura na ito ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na presyon. Boom! Itinaas niya ang kanang paa at tumapak ng malakas. Ang ilang uri ng kapangyarihan sa loob ng kanyang dugo ay umalangaw-ngaw sa lupa. Primitive Technique, Earth's Pulse. Sa isang mahinang tunog na parang kulog, isang malaking shockwave ang mabilis na kumalat mula sa gitna ng Ricardo. Parang alon ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumipad ang buhangin at mga bato, at nabasag ang lupa na lumilikha ng nakakatakot na mga bitek. Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa, pinalipad si Doggy at ang iba pa. Sumunod na sandali, sa paglipag nila, ang bawat isa ay natitisid at nakaramdam ng matinding epekto sa kanilang mga panloob na organo, nagsusuka ng dugo ng hindi mapigilan. Ang Earth's Pulse, na pinahusay pagkatapos nagisingin ni Ricardo ang Earth Immortal Physique, ay lumakas. Sa ilalim ng 10 beses na gravity, hindi lamang nito ginulo ang mga galaw ng mga kaaway kundi nagdulot din ng isang uri ng pinsala na lumampas sa mga depensa, na tumusok sa kanilang mga panloob na organo. Gusto mo akong patayin? Kaya mo ba? Sa sandaling ito,
nakatayo doon si Ricardo, tinatanaw ang 5, at nagtanong. Sa sandaling magsalita siya, namutla ang mga mukha ni Doggy at ng iba, isang kulay ng bakal na asul sa kanila. Sumunod na sandali, bakas sa mukha ni Doggy ang pagkabaliw. Marahil dahil sa kahihiyan at galit. O marahil dahil sa assassination mission sa pagkakataong ito. Sa anumang kaso, nasaksihan ang lakas ni Ricardo, hindi pinababa ni Doggy ang kanyang hangarin na pumatay. Kung tutuusin ay lalong naging mabangis at baluktot ang kanyang ekspresyon. Anak, aminin kung makapangyarihan ka. Sa lakas ng huling yugto ng Golden Core, makakalaban mo talaga ang aming 5 nascent Soul Masters. Ito ba ang demonyong aspeto ng Descendant of Dodror Dragon? Kung patuloy kang bubuo, baka isang araw ang buong Sun Moon Sect ay yuyuko sa iyong harapan at kikilalanan ka bilang kanilang hari. Ngunit, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Ngayon, kailangan mong mamatay. Kinagat ni Doggy ang kanyang mga ngipin. 5-star linked array. Habang nagsasalita siya, nagpakawala siya ng isang hysterical na sigaw patungo sa iba pang 4 na miyembro ng Sun Moon Sect. Nagulat ang 4, nakatingin kay Doggy na walang kasiguraduhan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sila ay nagbago sa mga daloy ng liwanag at lumapit kay Doggy. Sa sumunod na iglap, 5 sa kanila ang bumuo ng porma sayon na kahawig ng isang bituin na may 5 puntos. Naningkit ang mga mata ni Ricardo, isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Gamit ang 5-star linked array, agad na nagbago ang aura ni Doggy at ng iba pa. Mabilis na hamina ang aura ng 4. Namutla ang kanilang mga mukha, nanginginig ang mga katawan, nakahawig ng mga babaeng nakipagbakbakan ng matindi sa mga lobo at tigre sa loob ng 7 araw at gabi. Sa kabilang banda, mabilis na tumaas ang momentum ni Doggy. Sa isang kisap mata, naglabas siya ng aura ng isang peak nascent soul late-stage expert. Mabilis na bumalik sa normal ang kaliwang braso na muntik nang ma-dislocate ni Ricardo. Ang kanyang buong katawan ay tila tumaas sa tangkad habang ang kanyang mga mata ay nakaumbok palabas, na tila ba medyo nananakot. Anak, pinipilit kaming gamitin ang 5-star linked array, kahit mamatay ka, maipagmamalaki mo. Masungit na sabi ni Doggy, bumababa at kumakapal ang boses. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan ng Sun Moon Sect, na nangangailangan ng 5 cultivator ng parehong antas ngunit magkaibang mga katangian ng 5 elemento upang bumuo ng isang tactical na hanay. Sa sandaling nabuo, ang array ay maaaring makabuluhang mapahusay ang lakas ng focal cultivator para sa isang maikling panahon. Gayunpaman, ang mga epekto ay kakilakilabot. Matapos mawala ang epekto, ang mga meridian ng focal cultivator ay masisira ng hindi na maaayos, at ang kanilang lakas ay mababawasan ng husto. Ang iba pang 4 na miyembro ay makakaranas din ng pagbaba ng lakas ng iba't ibang antas. Sa makatuwid, si Doggy at ang iba ay tunay na dumating na may nakamamatay na utos na patayin si Ricardo. Kahit na ang ibig sabihin nito ay magbayad ng isang kakilakilabot na presyo, determinado silang patayin si Ricardo, ang Descendant of Dodror Dragon. Kabanata 712, ang hindi siguradong biktima ng kamatayan. Sa simula, hindi sineseryoso ni Doggy at ng iba pa ang gawaing ito. Naniniwala sila na bilang 5 nascent soul na eksperto, ang pagpatay sa isang golden core cultivator ay dapat kasing dali ng pagputol ng mantikilya gamit ang isang mainit na kutsilyo. Gayunpaman, nang magpakita si Ricardo ng nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban na malinaw na hindi kabilang sa Golden Core Realm, napagtanto nila ang laki ng misyong ito. Pinalakas lamang nito ang kanilang determinasyon na alisin ang Ricardo sa lahat ng mga gastos, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang lahat. Marahil ang mga tumanggap lamang ng legacy ng Dragon Ancestor ang maaaring magpakita ng gayong kabaliwan. Samantala, sa kabilang panig, dahil sa concealment formation sa likurang bundok, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon. Ang marahas na sagupaan ay hindi nagbunga ng anumang nakikitang ripples. Pinamunuan ni Galaxy sina Leonel, Elder Fiery Dragon, Yin Tai Chichester, at iba pang senior member ng Sun Moon Sect habang lumilipat sila sa mga pangunahing gusali ng sekta. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang liblib na patio.
Sa pagpasok at pag-inspeksyon sa lugar, tinamaan ni Galaxy ang kanyang noo sa pagkadismaya. Sumisigaw, hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko kung saan ko dapat dalhin si Leonel. Nang marinig ito, tumingin si Leonel sa kanyang anak na may kislap na paghanga sa kanyang mga mata. Alam niyang sadyang inaantala sila ng Galaxy para gumawa ng pagkakataon na patayin si Ricardo. Elder Galaxy, nasaan si Ricardo? Tanong ni Elder Fiery Dragon na may mahigpit na ekspresyon, nakakunot ang kanyang noo. Nagpahayag din ng pagdududa si Chester at ang iba pa. Humihingi ako ng paumanhin. Noong una, sinadya kong italaga si Leonel dito. Gayunpaman, ipinahayag ni Leonel ang kanyang pagnanais na tuklasin ang mga bakuran ng sekta at tumanggi na manatili sa pangunahing lungsod. Kaya, dinala ko siya sa ibang lugar para malayang gumalaw, paliwanag ni Galaxy na may pilit na ngiti. Nakalimutan ko na talaga iyon. Nang pinindot ni Chester ang mga detalye, sinenyasan lang sila ni Galaxy na sumunod, na nagpapahiwatig na patungo sila sa tamang direksyon. Nang hindi ibinunyag ang eksaktong lokasyon, pinamunuan niya ang matataas na miyembro ng Sun Moon Sect patungo sa likurang bundok ng mga pangunahing gusali sa katamtamang bilis. Sa sandaling iyon, tahimik na tumawa si Leonel, kumbinsido na ang pag-aayos ng Galaxy ay walang kabuluhan. Bagamat ang pag-alis ng isang Golden Core late-stage cultivator ay dapat ay isang paglalakad sa parke para kay Doggy at sa kanyang mga kasama, hindi sila maaaring kumuha ng anumang mga panganib. Bilang resulta, ang matagal na pagkaantala ay walang alinlangan na haantong sa pagkamatay ni Ricardo. Ricardo, matugunan ang iyong wakas. Sa martial arts sparring, aksidente ang nangyayari. Huwag mo kaming sisihin. Tinadyakan ni Doggy ang kanyang paa, nag-iwan ng nakakatakot na bunganga, at sumugod patungo sa Ricardo na may nakakatakot na aura. Sa sandaling iyon, saglit niyang itinaas ang kanyang lakas sa tuktok ng nascent soul sa huling yugto, na nagpakawala ng isang mapangwasak na suntok. Ang banggaan sa pagitan ng pilak na sibat ni Doggy at ng Glacial River Dragon Sparrow Blade ng Ricardo ay nagdulot ng panginginig ng kalawakan, na nagdulot ng matinding bugzo ng hangin. Bilang tugon sa pag-atake, nanliit ang mga mata ni Ricardo sa tunay na kaseryosohan habang itinaas niya ang kanyang espada upang harapin ang hamon. Nakakulong sa isang deadlock, alam niyang hindi niya maiiwasan ang welga at kailangan niyang umasa sa kanyang lubos na lakas upang labanan ito. Ang nascent soul embryonic core sa katawan ni Ricardo ay mabilis na kumalat, na naglalagay ng makapangyarihang totoong chi sa kanyang banal na sandata. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kamatayan, na nanatiling natutulog hanggang ngayon, ay pumutok ng buong lakas, na pumapasok sa kanyang sandata. Bilang resulta, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, bukod sa makalupang kulay at electric aura nito, ay nabalot ng malabo na ambon, na kumakatawan sa mismong kamatayan. Ang sagupaan ay nangyari sa isang kisap mata, ang pilak na sibat ni Doggy ay bumangga sa Glacial River Dragon Sparrow Blade. Sa kabila ng kanyang baliw at brutal na kilos, hindi nagpapigil si Doggy. Katulad nito, pinakawalan ni Ricardo ang buong kapangyarihan ng kanyang sky-cleaving startled swan ninth form. Nabali ang mga blades sa pagkakatama, na nagkapira-piraso ang sandata ni Doggy. Gayunpaman, napanatili ng Glacial River Dragon Sparrow Blade ang isang fragment. Sa natitirang puwersa, walang awa na hiniwa ang talam patungo sa leeg ni Doggy. Sa isang iglap, gumuho ang mga sandata ng mga mandirigma, at ang kanilang mga katawan ay dumaan sa isa't isa, na tila hindi nasaktan. Biglang nabawasan ang aura ni Doggy, at lumitaw ang isang crimson line sa kanyang leeg. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, na nagpakita ng malalim at madugong sugat. Ang pag-atake ay nagdala ng isang malas at mapanlinlang na puwersa na sumalakay sa kanyang katawan, na mabilis na sumisira sa kanyang sigla. Naramdaman ni Doggy na mabilis na nawala ang puwersa ng kanyang buhay. Sa isang kalabog, ang halos 2 metro niyang katawan ay bumagsak na parang natamba na higanti. Kahit na isang nascent soul realm expert, hindi siya dapat sumuko ng ganoon kabilis. Ang naging sanhi ng kanyang mabilis na pagkamatay ay ang power of death na nakatago sa loob ng pag-atake ni Ricardo.
Umalangaw-ngaw ang paghingal ng kakilakilabot ng matanto ng iba pang nascent soul na mga eksperto sa unang bahagi ng yugto kung ano ang nangyari. Patay. Ang sindak at gulat ang bumalot sa puso ng mga kasama ni Doggy habang pinoproseso nila ang katotohanang pinatay ni Ricardo ang pansamantalang pinalakas na si Doggy, na gumamit ng 5-star linked array. Habang bumalandra ang tensyon na kapaligiran, isang sunod-sunod na yabag ang biglang bumasag sa katahimikan. Kabanata 713, ang masamang tagapagbintang. Nakahiga ang katawan ni Doggy, habang ang natitirang apat na individual, nanghihina at nakaalerto, ay nakatitig kay Ricardo na parang may kaharap na mabigat na kalaban. Ang orihinal na inakala na isang siguradong sitwasyon ng pagpatay ay naging ganting atake ni Ricardo. Si Doggy, na pansamantalang nagtataglay ng pinakamataas na lakas ng yugto ng nascent soul, ay hindi inaasahang nahulog sa panahon ng paghaharap. Walang ibang naramdaman ng apat kundi gulat at kawalan ng pag-asa. Alam na alam nilang silang apat lang ang tiyak na hindi makakapatay kay Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang tunog ng mga yapak ay lumitaw. Pagtingin sa tunog, nakita nila ang isang grupo ng mga matataas na miyembro mula sa Sun Moon Sect na sumugod. Nangunguna sa kanila si Galaxy. Matapos maglibot sa sekta kasama ang iba sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay natagpuan na niya ang lugar. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ng lahat ang eksena sa abandonadong medicinal field, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang orihinal na sira-sira na mga gusali dito ay ganap na pinatag. May pockmark ang lupa at nagkaroon pa ng nakakatakot na mga bitek, na para bang nakaranas ng lindol. Ang matagal na pagbabago-bago ng enerhiya sa hangin ay nagpapahiwatig na isang matinding labanan ang naganap dito noon. At sa lupa, may nakalatag na bangkay. Ang dugo ay damaloy ng husto mula sa leeg ng bangkay, na nagtipon sa ilalim nito na parang isang ilog ng dugo. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Sa unang tingin, ang Galaxy at ang pinuno ng sekta, si Leonel, ay may matagumpay at malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kanilang unang reaksyon sa isang taong namamatay dito ay na-eliminate si Ricardo. Pagkatapos ng lahat, hindi ba sinasadya ng Galaxy na pinigilan si Doggy at ang iba pa upang bumili ng oras? Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang tingnan nina Leonel at Galaxy ang buong eksena at nakita ang figurang nakatayo sa tabi ng bangkay, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nang makita ang bangkay, napakapamilyar pala nito. Doggy. Anak ko. Gulat na bulalas ni Galaxy. Ang mabigat na nascent soul stage expert ay nadapa at pagkatapos ay sumugod sa bangkay, nabangga ang mga bagay sa daan. Sa susunod na sandali, nang hawakan niya ang katawan sa kanyang mga bisig at lubos na makilala kung sino ito, ang kanyang puso ay lumubog sa ilalim. Puno ng lungkot at galit ang mukha niya. Doggy. Doggy, gising na. Anak ko. Sunod-sunod na iyak ang umalangaw-ngaw sa bibig ni Galaxy. Samantala, nakatayo si Leonel, nanginginig ang kanyang figure. Si Doggy, anak ni Galaxy at apo ni Leonel, ay biglang naging walang buhay na katawan, patay sa kanilang paningin. Sa susunod na sandali, na may makitid na mga mag-aaral, si Leonel ay tumingin kay Ricardo, na nakatayo doon, na may suot na ekspresyon ng hindi naniniwala. Si Doggy, kasama ang apat na iba pang eksperto sa nascent soul mula sa sekta, ay nagsanib puwersa upang patayin si Ricardo. At gayon paman, si Doggy ang namatay. Paano kaya ito? Kamangha-mangha ba talaga ang lakas ni Ricardo? Hindi ba siya ay nasa huling yugto ng Golden Core? Ricardo, ikaw ba ang nagbuwis ng buhay niya? Magbayad gamit ang iyong sarili. Sa sandaling ito, nabaluktot ang mukha ni Galaxy na may mabangis na pagpapahayag ng sama ng loob habang nakatingin kay Ricardo. Dahil doon, pumailan lang siya sa hangin at sumugod patungo sa Ricardo, hawak ang natitirang kalahati ng Glacial River Dragon Sparrow Blade, na handang makipaglaban. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang higanting martilyo ang dumating na sumipol patungo sa Galaxy, na naglalayong hampasin siya. Boom! Mabilis na sinalubong ni Galaxy ang pag-atake gamit ang dalawang palad, hinampas ang papasok na martilyo at ginamit ang puwersa para mabilis na umatras.
Si Elder Fiery Dragon ay lumitaw sa harap ni Ricardo, nanlilisik ang galaxy na may malamig at mahigpit na ekspresyon. Elder Galaxy, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang patayin ang Descendant of Dodror Dragon? Galit niyang tanong. Si Galaxy, na may lungkot at hinanakit sa mukha, ay itinuro si Ricardo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinatay niya ang anak ko. Hindi ba ako makakaganti kay Doggy? Alam mo ba ang buong kwento? Parang wala kang nilinaw, sabi ni Elder Fiery Dragon sa malalim na boses. Ang iba pang matataas na miyembro ng Sun Moon Sect na naruroon ay may iba't ibang ekspresyon at nag-iisip sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, naging malamig ang mukha ni Leonel, at lumingon siya sa iba pang apat na dalubhasa sa Nascent Soul. Ano ba talaga ang nangyari? Magsalita ka. Sabi niya, sinenyasan sila ng kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, kumurap ng ilang beses ang isa sa kanila, saka nagpakita ng galit na ekspresyon at tinuro si Ricardo. Sa pag-uulat sa Sect Master, nabalitaan ni Doggy na ang Descendant of Dodror Dragon ay dumating sa sekta, kaya dinala niya kami dito para makilala siya. Bilang mga kapwa magsasaka na may katulad na edad, sina Doggy at Ricardo ay nagkaroon ng pakiramdam ng kompetisyon. Nakipag-sparring match sila. Sa una, ito ay isang magandang bagay, at nagpigil si Doggy dahil naniniwala siyang mas mataas ang antas ng kanyang paglilinang kaysa kay Ricardo. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na sasamantalahin ni Ricardo ang hindi pagiging handa ni Doggy at direktang sasalakayin siya. Tama na yan. Dapat ay sparring match lang pero itong si Ricardo ay talagang umatake. Gusto siyang subukan ni Doggy, ngunit hindi nagpigil si Ricardo. Nagsalita din ang tatlo pang tao, puno ng galit ang kanilang mga mukha. Ricardo, wala kang puso. Ito ay isang mapagkaibigang kompetisyon, ngunit direkta kang umatake. Matapos marinig ito, malamig na sumangot si Leonel at galit na nagtanong kay Ricardo. Isang kakilakilabot na hangarin sa pagpatay ang nakalok kay Ricardo. Mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Galaxy na para bang gusto niyang paghiwalayin si Ricardo. Hahaha, nakakatuwa ito. Anong palabas ang ginagawa mo? Totoo ba kayong apat? Bakas sa mukha ni Ricardo ang mapanuksong ekspresyon habang malamig na tanong. Pagkatapos, naging matalim ang kanyang tono habang hinarap niya si Elder Fiery Dragon. Elder, kung hindi tinatanggap ng iyong sekta ang Descendant of Dodror Dragon, hindi mo na ako kailangang imbitahan, di ba? Dinala mo ba ako dito para supilan lang ako? Maaari mo akong salakayin ng direkta sa islang iyon. Bakit dumaan sa lahat ng problemang ito? Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mukha ni Elder Fiery Dragon. Sa sumunod na segundo, nagsalita siya sa malalim na boses, Ricardo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko ang pagiging patas sa usaping ito. Dahil doon, nagpakawala si Elder Fiery Dragon ng isang malakas na malamig na nguso at galit na tumingin sa apat na Nascent Soul Expert. Paulit-ulit na sinasabi niyong apat na nag-sparring lang sina Doggy at Ricardo. Ibig bang sabihin walang sinuman sa inyo ang naglagay ng kamay sa kanya? Tama ba? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga ekspresyon ng apat na Nascent Soul na eksperto ay natigil, at saglit silang natahimik. Nakipagtulungan silang apat kay Doggy, gamit ang 5-star linked array technique, na naubos ang halos lahat ng kanilang tunay na enerhiya. Ang mga taong naruroon ay pawang matataas na miyembro ng Sun Moon Sect, bawat isa ay may nakakatakot na lakas. Malinaw sa kahit isang bulag kung gumawa ba sila ng hakbang o hindi. Kahit gumawa sila ng move, ano? Ito ay maaaring pagkatapos na nilabag ni Ricardo ang martial code at pinatay si Doggy. Sa sandaling ito, nagdilim ang ekspresyon ni Galaxy habang tusong ipinagtanggol ang sarili. Kabanata 714, sobrang nakakatawa. Oo. Nagsagawa lamang kami ng aksyon dahil sa galit pagkatapos masaksihan si Ricardo na gumagamit ng kasuklam-suklam na paraan upang patayin si Doggy. Nang marinig ang mga salita ni Galaxy, nag-echo silang apat bilang pagsang-ayon. Hahaha. Sa pagkakataong iyon ay biglang sumabog ang tawa. Yin Tai Chi, anong tinatawa-tawa mo?
Namula ang mukha ni Galaxy, at galit na tanong niya. Ang tumatawa ng buong puso ay walang iba kundi si Yin Taichi Chester. Tawa siya ng tawa, na para bang may na-encounter siyang hindi kapani-paniwalang nakakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Hindi ba lahat ng tao dito ay nakakatuwa? Pinalakpakan ni Chester ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, itinuro si Galaxy sa isang sarkastikong tono, sinabi niya, si Elder Galaxy ay sadyang umakay sa amin sa mga bilog, nag-aaksaya ng oras, para lamang lumikha ng pagkakataon para kay Doggy at sa iba pa na patayin si Ricardo. Nais niyang tiyakin na bago ako dumating, si Ricardo, ang descendant of the Roar Dragon, ay sasalubong sa kanyang pagkamatay. Sa puntong ito, muling tumawa si Yin Taichi, na nagsasabing, ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng pagkaantala na iyon, ang anak ni Elder Galaxy, si Doggy, ang namatay. Sabihin mo sa akin, hindi ba nakakatawa? Elder Galaxy, kung hindi ka nag-aksaya ng maraming oras, at dinala mo kami rito kanina, baka hindi namatay si Doggy. Nang marinig ang mga salitang ito, naging kakaiba at kakaiba ang mga ekspresyon ng mga nakatataas sa Sun Moon Sect. Nag-iba-iba ang mukha ni Sect Master Leonel, na para bang pinagdaanan niya ang isang magulong pagsubok. Ikaw, Path, Galaxy, nang marinig ito, nakaramdam ng matinding galit. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan at nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay tunay na puno ng kalungkutan, galit, at panghihinayang. Oo. Kahit anong kalkulasyon at tukanin niya, hindi niya akalain na ang sarili niyang anak ang mamamatay kapag nagsanib puwersa silang lima. Kung nakarating lang siya ng isang hakbang ng mas maaga, baka si Doggy ay nakaligtas. Dapat sabihin na ang pagiging masyadong matalino ay maaaring humantong sa maling kalkulasyon. Sa kabila ng lahat ng masalimuot na pagpaplano, isinama niya ang buhay ng sarili niyang anak sa equation. Chester, walang basehan ang mga haka-haka mo. Anuman ang mga pangyayari, si Doggy pa rin ang pangunahing disipulo ng aking Sun Moon Sect. Masaya ka ba bilang isang mataas na miyembro ng sekta na patay na siya? Sa sandaling ito, malamig na tanong ni Leonel. Nang marinig ito, napangiti si Chester, Sect Master, alam na alam ng lahat ang ilang bagay, ayaw ko lang ilantad ang mga ito. Kailangan ko bang linawin kung bakit kinailangan ni Doggy na patayin si Ricardo? Pagkasabi nito, tumingin siya kay Elder Fiery Dragon na may bahid ng panunuya sa kanyang tono, Senior Fiery, hindi mo dapat, sa anumang pagkakataon, idineklara na dapat sundin ng sekta ang Descendant of the Roar Dragon bilang pinuno nito. Naging dahilan ito ng ilang mga tao na magkaroon ng hangarin na pumatay kay Young Hero Leonel. Chester, itigil mo na ang iyong mga sarkastikong pananalita. Galit na sabi ni Leonel. Nagiging sarcastic ako. Hey! Ngumisi si Chester. Ngayon, anuman ang mga pangyayari, pinatay ni Ricardo si Doggy, at dapat siyang magbigay ng paliwanag. Sa puntong ito, nagsalita ang isa sa matatandang tapat kay Leonel. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, huminga si Leonel, sakupin si Ricardo. Tahan na. Sino ang nang-ahas na hawakan ang Descendant of the Roar Dragon? Si Elder Fiery Dragon, nang marinig ito, ay tumayo sa harap ni Ricardo, nakatingin sa paligid at sumisigaw. Humakbang din si Chester, banayad na pinuprotektahan si Ricardo. Ang Descendant of the Roar Dragon. Nakumpirma na ba na siya nga ang Descendant of the Roar Dragon? Pagkatapos niyang walang awang katayin ang mga disipulo ng Sun Moon Sect ko, paano natin siya mabibitawan ng madali? Bukod dito, ang gayong kasuklam-suklam at malisyosong tao, kahit na siya ay tunay na Descendant of the Roar Dragon, ay magdadala lamang ng kapahamakan sa Sun Moon Sect. Nagngangalit si Galaxy at sinabing, sino ang magsasabi kung sino ang tunay na kasuklam-suklam, malisyoso, at makasalanan? Lumipat ang tingin ni Chester sa pagitan ni Galaxy at Leonel, nanunuya ang tono nito. Susunod, ang matataas na miyembro ng Sun Moon Sect ay unti-unting nahati sa dalawang paksayon. Isang paksayon, na pinamumunuan ni Sect Master Leonel,
ang nagtaguyod ng paghuli kay Ricardo upang humingi ng hustisya para sa pagkamatay ni Doggy. Ang isa pang paksayon ay pinangunahan ni Yin Taichi Chester at Elder Fiery Dragon. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Kabalintunaan, si Ricardo, ang taong nasa gitna ng lahat, ay tahimik na nakatayo doon. Dahil alam niyang mawawala ng kabuluhan ang anumang sasabihin niya ngayon. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay nakumpromiso ang dalawang paksayon ng Sun Moon Sect. Mabuti. Isailalim muna natin si Ricardo sa isang pagsubok para makita kung siya nga ba ang descendant of the Roar Dragon, at pagkatapos ay magdedesisyon tayo kung paano siya haharapin. Sa wakas, na may masungit na mukha, nagsalita si Leonel. Mabuti. Hintayin natin na makumpirma ang pagkakakilanlan ni Ricardo bago gumawa ng anumang mga desisyon. Nagpalitan ng tingin sina Elder Fiery Dragon at Chester at Tumango. Kung mapapatunayan na si Ricardo talaga ang descendant of the Roar Dragon, kahit gusto pa rin siyang patayin ni Leonel, hindi papayag ang ibang matataas na miyembro ng sekta. At kung bumagsak si Ricardo sa pagsubok at mapatunayang isa siyang peking descendant ng the Roar Dragon, walang dahilan sina Elder Fiery Dragon at Chester para protektahan siya. Ricardo, sana ikaw na talaga ang descendant of the Roar Dragon at hindi lang charade ang ginawa mo sa isla. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Sa pagkakataong iyon, tinitigan ni Leonel si Ricardo, nanginginig ang tono. Oh, umaasa ka ba talaga? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at walang pakialam na nagtanong. Ang mga salita ay walang kahulugan. Tayo na at tanggapin ang binyag ng Dragon Ancestor. Ngumisi si Leonel. Ilang sandali pa. Sa kaibuturan ng teritoryo ng sekta ng Sun Moon Sect. Ang lugar na ito ay hindi kabilang sa mga pangunahing gusali ng sekta ngunit ilang dosenang milya pa sa hilaga. Pagkatapos, nakita ang isang parang templong bulwagan. Isang matayog na estatwa na hugis dragon ang nakatayo doon, na umaabot ng 12 metro ang taas, ang paikot-ikot na anyo nito ay parang buhay. Kahit na lumalapit, ang isa ay tunay na nakakaramdam ng pressure, na parabang nagmula ito sa sinaunang Dragon Clan. Ang ulo ng dragon statue ay nakatagilid pababa. Sa ibaba ng ulo ng dragon ay may nakataas na plataporma na kahawig ng isang altar. Sa pangunguna ni Leonel at ng iba pang matataas na miyembro ng Sun Moon Sect, dinala nila si Ricardo sa lugar na ito, at itinuro ni Leonel ang plataporma. Ricardo, umakyat ka na. Dito mo matatanggap ang binyag ng Dragon Ancestor. Kung makatiis ka ng 100 binyag ay mapapatunayan nito na ikaw ay tunay na inapo ng Dragon Ancestor. Kung hindi, hindi natapos ni Leonel ang kanyang pangungusap, ngunit ang mga kahihinatnan ay maliwanag. Kung siya ay nabigo, hindi na kailangan para sa kanya o sa galaxy na kumilos. Sapat na ang kapangyarihan ng Candle Dragon para hipan ang katawan ng batang ito, na iiwan itong patay at nagkapira-piraso. Sa sandaling ito, sina Elder Fiery Dragon at Chester ay hindi rin nagtangkang pigilan ang anuman. Tumango ang una kay Ricardo, Ricardo, go. Kung ikaw ay tunay na descendant of the Roar Dragon, walang sinuman sa Sun Moon Sect ang maaaring makapinsala sa iyo. Kung hindi, hindi rin kita matutulungan. Kabanata 715, nagsimula ang pagbibinyag ng ninuno ng dragon. Tumango si Ricardo na may halong pag-iingat at pag-asa sa kanyang puso habang umaakyat sa hagdan. Sa wakas, tumayo siya sa mataas na plataporma sa ibaba ng ulo ng dragon. Sa buong paglalakbay, ipinaliwanag sa kanya ni Elder Fiery Dragon ang tungkol sa binyag ng Dragon Ancestor. Ito ay isang ritual na katulad ng pag-init ng pisikal na katawan. Ang bawat disipulo ng Sun Moon Sect ay kailangang sumailalim sa binyag na ito bago ang edad na 30. Sa panahon ng seremonya, ilalabas ng estatwa ng Candle Dragon ang kapangyarihan ng Candle Dragon, na nagpapadalisay at nagpapalakas sa pisikal na katawan ng mga tumanggap ng binyag. Ang mas dalisay na Roar Dragon Seal Bloodline sa loob, mas maraming beses nilang matitiis ang kapangyarihan ng Candle Dragon, at mas malaki ang pagpapahusay sa kanilang pisikal na katawan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng Sun Moon Sect ay lumitaw na napakalakas sa tangkad.
Ipinaliwanag din ito kung bakit si Elder Fiery Dragon, sa kabila ng pagiging nasa rurok ng nascent soul stage, ay maaaring madaig si Silas, ang elder ng reclusive na pamilyang Willis. Ang mga eksperto mula sa Sun Moon Sect ay hindi lamang nagtataglay ng panloob na lakas tulad ng mga ordinaryong cultivator ngunit mayroon ding mabigat na pisikal na lakas. Ayon sa alamat, noong mga unang araw ng Sun Moon Sect, ang Dodror Dragonsil bloodline sa loob ng sinaunang mga ninuno ay mas dalisay kaysa sa kanilang mga inapo, na nagpapahintulot sa kanila na sumailalim sa mas maraming binyag. Ang antas ng pagpapahusay sa kanilang mga pisikal na katawan ay tunay na nakakatakot. Iyon ang dahilan kung bakit ang Sun Moon Sect ay hindi kapani-paniwalang maluwalhati sa mga unang araw nito, na ang bawat miyembro ay itinuturing na isang practitioner ng parehong body refinement at chi cultivation. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang pisikal na lakas ay nahahati din sa 9 na larangan. Shatterstone, Break Gold, Subdue Tiger, Shatter Mountain, Myriad Forms, Shatter Void, Enduring, Holy Form, Dragon Sovereign. Katulad ng mga antas ng Chi Refinement, tumutugma ang mga ito sa Chi Refinement, Apicea, Core Formation, Golden Core, Nascent Soul, Void Reclusion, Fragmentation Void, Great Vehicle, Tribulation Crossing. Sa teorya, ang isang eksperto sa pagpapadalisay ng katawan sa Shatter Mountain Realm ay nasa parehong antas ng isang Chi Refinement Cultivator sa Golden Core Realm. Ang mga may pisikal na katawan sa Myriad Forms Realm ay nasa parehong antas ng mga eksperto sa Nascent Soul. Gayunpaman, sa aktwal na labanan, ang isang dalubhasa sa pagpapadalisay ng katawan ng parehong antas ay nahihigitan ng isang Chi Refinement Cultivator sa mga tuntunin ng lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang proseso ng pagpipino ng katawan ay lubhang masakit at mahirap, at ang mga pamamaraan para sa pagpipino ng katawan ay napakabihirang. Ang Earth ay halos walang mga eksperto na nakatuon sa pagpipino ng katawan na natitira. Kapag nakamit na ang pagpipino ng katawan, ang lakas ng pagsabog sa labanan ay talagang nakakatakot. Sa mga nauna sa Sun Moon Sect, ang pinakamataas na record ay ang binyag na may kapangyarihan ng 150 Candle Dragons. Pagkatapos ng seremonya, ang kanilang pisikal na lakas ay direktang tatalon mula sa Break Gold Realm patungo sa Myriad Forms Realm. Gayunpaman, ang mga kasalukuyang miyembro ng Sun Moon Sect ay makakayanan lamang ng 10 hanggang 20 alon ng kapangyarihan ng dragon sa panahon ng binyag, at maituturing na itong mabuti kung ang kanilang pisikal na lakas ay umabot sa kaharian ng Subdue Tiger. Nakatayo ngayon si Ricardo sa mataas na platapormang ito, nakatingin sa rebulto ng Candle Dragon sa itaas. Ilang alon ng Candle Dragon power ang kaya niyang tiisin. Ayon kay Elder Fiery Dragon, kapag mas dalisay ang kanyang Dodror Dragonsil bloodline, mas maraming bautismo ang kanyang matiis. Ngunit namana lang niya ang Jade Pendant na Hugis Dragon, kaya hindi sigurado kung gaano kalinis ang kanyang bloodline. Saglit na hindi napigilan ni Ricardo ang pagkabalisa. Pinag-iisipan na niya kung paano makakatakas kung hindi niya makayanan ang kapangyarihan ng dragon ng 100 beses. Marahil ay kailangan niyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang disipulo ng Broken Pulse Sect, na tinatakot ang Sun Moon Sect. Tiyak, hindi sila mangangahas na sakta ng isang alagad ng isang sinaunang sekta, tama ba? Bukod dito, siya ang personal na disipulo ng Vice Sect Master ng Broken Pulse Sect. Kung siya ay tunay na mamamatay dito, ang Sun Moon Sect ay walang alinlangan na haharapin ang galit ng Broken Pulse Sect. With this complicated mode, biglang nakaramdam ng mas malakas na pressure si Ricardo kaysa dati, na parabang dinadamdam siya nito. Magsisimula na ang binyag ng Dragon Ancestor. Ricardo, humanda ka. Sa sandaling ito, si Leonel, ang pinuno ng Sun Moon Sect, ay kahit papaano ay lumundag at tumayo sa itaas ng ulo ng dragon ng Hugis Dragon na estatwa. Sa susunod na segundo, ipinasok niya ang isang kulay dugong kristal sa isang uka sa ulo ng dragon. Pagkatapos, sinimulan niyang ilagay ang totoong chi dito. Buzz! Sinamahan ng pagbabago-bago sa langit at lupa, ang estatwa ng Dragon Ancestor ay naglabas ng aura na parang mula sa sinaunang primordial times.
Pagkatapos, biglang lumiwanag ang pares ng mata ng dragon sa rebulto. Sa sandaling ito, nabalot ng goosebumps ang buong katawan ni Ricardo nang maramdaman niyang nabuhay ang hugis dragon na estatwa sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga mata ng dragon na iyon ay tila nagtataglay ng tunay na katalinuhan at ngayon ay nakatingin sa kanya. Sa sumunod na segundo, dalawang sinag ng liwanag, isang yin at isang yang, ang bumaril mula sa mga mata ng dragon at dumapo sa Ricardo. Sa sandaling iyon, si Ricardo ay ganap na natigilan, na parang nakagapos ng kung anong puwersa, hindi makagalaw. Pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang masakit na sensasyon ang kumalat sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay ang kalahati ng kanyang katawan ay ibinaon sa nagngangalit na apoy, na walang awang pinaso siya. Habang ang kalahati ng kanyang katawan ay bumulusok sa nagyayelong kailaliman. Ang kakilakilabot na lamig na iyon ay tumagos sa kanyang mga buto. Ang pakiramdam na ito nang nakakaranas ng parehong apoy at yelo ay nagpalukot ng mukha ni Ricardo sa matinding paghihirap. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ng matataas na miyembro ng Sun Moon Sect ay nakatutok kay Ricardo. Isang puwersa ng dragon. 2, 3. Parang sobrang sakit ni Ricardo. Maaari ba siyang makatiis ng hanggang 100 puwersa ng dragon? Maghintay at tingnan natin. Bago iyon, malamang na hindi titigil ang Sect Master. Kung hindi niya kayang tiisin, magkakapira-piraso lang siya. 15. Ang aming mga alagad ng Sun Moon Sect ay karaniwang may ganitong antas ng kakayahan. Ang lahat ay sabik na nag-uusap, naghihintay ng resulta. Sa sandaling ito, habang ang bawat puwersa ng yin at yang dragon ay bumabagsak sa kanya, ang pisikal na katawan ni Ricardo ay sumailalim sa isang tiyak na pagbabago. Mula sa kanyang mga butas, isang patong ng dumi ang lumabas, na naglalabas ng nakakasukang baho. Ito ay walang alinlangan na mga dumi at lason sa loob ng kanyang katawan. Ang mga kalamnan ni Ricardo ay patuloy na umiikot at gumagawa ng mga tunog, at ang density ng kanyang mga kalamnan ay tumaas sa isang nakakatakot na bilis. Ang kanyang mga buto ay naglalabas din ng mga pagsabog ng mga popong sound, na parabang ang mga ito ay binasag at muling pinagsama ng kung anong puwersa. Kasama ang mga laman loob ni Ricardo at bawat ugat, lahat sila ay sumasailalim sa binyag at pagpipino ng puwersa ng dragon. Sa orihinal, ang pisikal na katawan ni Ricardo ay mas malakas at mas abnormal kaysa sa isang ordinaryong magsasaka, kahit na maihahambing sa huling yugto ng core formation, na siyang larangan ng pisikal na lakas. Ngayon, pagkatapos na sumailalim sa binyag ng 15 puwersa ng dragon, ang kanyang pisikal na lakas ay agad na nakapasok sa Mountain Breaking Realm. Sa madaling salita, kahit na hindi gumamit ng totoong chi si Ricardo sa sandaling ito at umasa lamang sa brute force, magagapi niya ang mga ordinaryong Golden Core Cultivator. Gayunpaman, ang lahat ay malayong matapos. Kabanata 716, mahigit 100 pagbibinyag. Sa sandaling ito, si Ricardo, pagkatapos na tiisin ang unang sakit, ay nagsimulang maramdaman ang pagbabago ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang walang katapusang kapangyarihan na dumadaloy sa bawat sel sa loob niya. At ang kapangyarihang ito ay patuloy na lumakas, dahilan upang maranasan niya ang parehong sakit at saya ng sabay-sabay. Pisikal na paghihirap, mental na kagalakan, at galak. Magpatuloy. Hindi napigilan ni Ricardo na umungol, puno ng pananabik ang boses. Itong batang ito. Sa ibaba, umiling si Chester na nakangiti. Habang si Galaxy ay may hinanakit na ekspresyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsasabing, "Anak, maaari kang magsalita pagkatapos magtiis ng higit sa 100 binyag." Nakatayo sa estatwa na may ulo ng dragon, nakita ng tingin ni Leonel ang lamig, kumikinang na may matinding layuning pumatay. "Anak, nauna ka na. Dahil lang sa nakatikim ka ng kaunting tamis, nakakalimutan mo na kung sino ka talaga. Ang kapangyarihan ng Candle Dragon ay makapagpapalakas sa iyo, ngunit kailangan mong magkaroon ng kakayahang tiisin ito." Sumunod, ang mga mata ng estatwa ng Candle Dragon ay patuloy na naglalabas ng mga sinag ng yin at yang, sunod-sunod. Ang misteryosong kapangyarihang nakapaloob sa loob ay patuloy na nagpapalakas at nagpainit sa katawan ni Ricardo. 20, 30, 50,
Sa paglipas ng panahon, natiis na ni Ricardo ang mahigit 100 binyag ng Dragon Power. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasira mula sa unang yugto ng Mountain Breaker Realm at pinahusay sa kalagitnaan ng yugto ng Mountain Breaker Realm. 50 pagbibinyag ng kapangyarihan ng Dragon. Sa daan-daang taon ng ating Sun Moon Sect, wala pang nakakamit nito. Bakas sa mukha ni Elder Fiery Dragon ang pagtataka habang bumubulong sa sarili. Siya ba talaga ang descendant of Dodror Dragon? Noon, 30 bautismo lang ang tiniis ko at naabot ko na ang aking limitasyon. Bahagyang tumawa si Chester, puno ng kasiyahan ang kanyang mga sinabi. Mabangis ang ekspresyon ni Galaxy, puno ng selos at hinanakit ang kanyang mga mata. Sumunod, nagpatuloy ang bautismo. Kung tutuusin, ayon kay Leonel, kailangang magtiis si Ricardo ng mahigit 100 binyag para mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang descendant of Dodror Dragon. Sa sandaling ito, si Ricardo, na nakatayo sa entablado, ay nakangisi pa rin sa pananakit. Sa patuloy na pagbibinyag, bagamat ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na lumalakas, ang tindi ng bawat surge ng Dragon Power ay tumaas din. Ang bawat oras ay mas matindi kaysa sa huli. Ang pagsubok na ito, na parabang naglalakad sa manipis na yelo at nasa isang nagngangalit na apoy, ay nagduda kay Ricardo sa kanyang sariling katawan, na parabang ito ay maaaring masira anumang oras. 70 binyag. Damn it! Ako, dapat magtiis. Mukhang malinis pa rin ang Dodror Dragon Seal bloodline ko. Ungol ni Ricardo sa loob-loob. Sa katunayan, ang hindi niya alam ay kahit na ang kanyang bloodline ay hindi orihinal na dalisay, ang pagkakaroon ng Dragon Kidney ay nagbago rin ng kanyang bloodline purity sa isang tiyak na lawak. Kaya naman kayang magtiis ni Ricardo hanggang ngayon. Lingid sa kanyang kaalaman, umabot na sa 70 ang bilang ng mga Dragon Power Baptism. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Ricardo ay mukhang nakakatakot. Ang kanyang mukha, na kasing pula ng uling sa isang segundo, ay magiging isang nakakatakot na map atlas sa susunod. Maging ang balat niya ay may mga linyang maladugo na lumilitaw, para siyang porselana na manika na anumang oras ay maaaring masira. 70 binyag. 10 beses pa lang, Ricardo, tahan na. Tense ang ekspresyon ni Yin Tai Chi Chester habang tahimik siyang nagdarasal. Ang makapagtiis hanggang ngayon ay patunay na ng Dodror Dragon Seal bloodline ng Ricardo. Bukod dito, sa pagpapakita ng Candle Dragon sa isla, sapat na upang ipakita na ang batang ito ay ang descendant of Dodror Dragon. Bulong ni Elder Fiery Dragon sa kanyang sarili. Damn it! Ang Galaxy, na may galit na ekspresyon, ay isinumpos sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. 95. 96. 100. Tahimik na binibilang ng lahat ang bilang ng mga pagbibinyag sa Dragon Power. Nang bumagsak kay Ricardo ang ika-100 na may dalawahang kulay na yin-yang na ilaw, maraming matataas na miyembro ng Sun Moon Sect ang nakahinga ng maluwag. Nagpalitan ng tingin sina Elder Fiery Dragon at Chester, kapwa nakikita ang kasiyahan sa mga mata ng isa't isa. Nagtiis si Ricardo. Sa daan-daan, kahit libu-libong taon, walang sino man sa Sun Moon Sect ang nakatiis sa binyag ng 100 Dragon Powers. Ngunit siya, isang tagalabas, ay nagtiis. Siya ang napiling kahalili ng Dragon Ancestor. Hindi, imposible. My doggy, namatay ba siya para sa wala? Namutla sa galit ang mukha ni Galaxy habang umiiling sa hindi makapaniwala. Samantala, si Ricardo ay nakatayo sa mataas na plataporma, lihim na naaliw. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa huling yugto ng Peak Breaking Realm, na kayang makipag-agawan sa mga nascent soul expert sa kanyang pisikal na katawan lamang. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay parang sasabog ang kanyang mga kalamnan anumang oras, at anumang oras ay maaaring mabali ang kanyang mga buto. Pakiramdam ng kanyang mga laman loob ay maaaring bumukas anumang oras. Kung magpapatuloy ito, talagang nag-aalinlangan siya na makakayanan niya ang Dragon Power at mabuhay. Marahil ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Boss! Gayunpaman, sa sandaling nakahinga ng maluwag ang lahat, sa pag-aakalang nakapasa si Ricardo sa pagsusulit at natapos na ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor, isang mas nakakatakot na aura ang lumitaw.
Mula sa maladragon na mga mata na iyon, dalawang sinag ng liwanag ang muling nagbuga at walang awa na bumagsak kay Ricardo. Ang sobrang sakit, kaakibat ang hindi inaasahan, ay hindi napigilan ni Ricardo na mapasigaw. Pero mamamatay ka pa rin. Ang sect master ng Sun Moon Sect ay nagsalita sa mahinang boses, ang kanyang tono ay puno ng masamang hangarin. Sa sandaling ito, sa ulo ng dragon ng eskultura na Hugis Dragon, naging mabangis at mabangis ang ekspresyon ni Leonel. Anak, hindi ko inaasahan na magtitiis ka talaga ng 100 beses. Sect Master, tumigil ka. Agad na sigaw ni Chester nang makita niya ito. Leonel, tama na. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tinawag pa ni Elder Fiery Dragon ang pangalan ni Leonel, malakas na nagtatanong. Senior Fiery, I can see that Ricardo has not yet reached his limit. Ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor ay isang magandang pagkakataon para sa kanya, at hindi ito dapat sayangin. Natural, dapat nating i-maximize ang potential niya. Malakas na sigaw ni Leonel na parabang itinataguyod niya ang hustisya. Parabang pinag-iisipan niya ang kapakanan ni Ricardo. Ikaw. Nang hina ang boses ni Elder Fiery Dragon, na nagpapakita ng galit sa kanyang mukha. Nag-iba din ang ekspresyon ni Chester. Paanong hindi nila malalaman na gusto pang patayin ni Leonel si Ricardo? Gayunpaman, nang magsimula ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor, ang napakalaking pressure at aura ay naging imposible para sa iba na lumapit kay Leonel. Sa madaling salita, walang makakapigil sa kanya ngayon. Ricardo, kung hindi ka na makatagal, magsalita ka. Sinabi ng Sect Master na hindi mo pa naaabot ang iyong limitasyon. Kailangan mong ipaalam sa kanya, kung hindi, ang iyong buhay ay nasa panganib. Intindihin. Sigaw ni Elder Fiery Dragon, pinaalalahanan si Ricardo. Sa buong henerasyon, nang ang mga disipulo ng Sun Moon Sect ay sumailalim sa pagbibinyag ng Dragon Ancestor, kahit na hindi makagalaw ang kanilang mga katawan, nakakapagsalita pa rin sila. Nang maramdaman nilang naabot na nila ang kanilang limitasyon at ang kanilang mga katawan ay nasa isang mapanganib na kalagayan, sila mismo ang nagpatunog ng alarma, na nag-udyok sa Sect Master na tapusin ang seremonya. Kabanata 717, Nagel iligtas ng buhay ang Dragon Kidney. Sa mga disipulo ng Sun Moon Sect sa buong panahon, mayroon ding mga walang ingat na individual na, sa kabila ng pakiramdam na naabot na nila ang kanilang limitasyon, ay nagpumilit na hamunin ang kanilang sariling mga hangganan. Bilang resulta, nakatagpo sila ng isang kaunos-lunos na wakas sa panahon ng pagbibinyag ng Dragon Ancestor, ang kanilang mga katawan ay lubos na nawasak. Gayunpaman, naniwala si Elder Fiery Dragon na hindi magiging tanga si Ricardo. Ipinaalam na niya ito kay Ricardo habang papunta sila sa Temple of the Dragon Ancestor. Ang kanyang kasalukuyang pagsabog ay para lamang sa kapakinabangan ni Leonel. Gusto niyang gawing maingat ang kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, bilang Sect Master ng Sun Moon Sect, hindi maaaring hayagang ilagay ni Leonel sa panganib ang buhay ni Ricardo, ang descendant of the Roar Dragon, hindi ba? Sa sandaling ito, lumipas na ang ika-101 na binyag, at ang ika-102 na sinag ng liwanag ay bumagsak kay Ricardo. Boom! 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 Ang kapangyarihan ng binyag ay mas malakas sa bawat sinag. Sa pagkakataong ito, ang katawan ni Ricardo ay nagbuga ng mga pagsabog. Ang kanyang balat, sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng dragon, ay sunod-sunod na bumukas, kasama na ang kanyang mga kalamnan. Sunod-sunod na nakakatakot na sugat. Ang kanyang mga organo ay nagdusa ng matinding pinsala, na naging sanhi ng pagbuga ni Ricardo ng isang subaw ng dugo. Ang kanyang mga tainga, ilong, at maging ang mga sulok ng kanyang mga mata ay umaagos ng isang nanlilisik na pulang-pula. Sa sandaling ito, tunay na naramdaman ni Ricardo na malapit na siyang mamatay. Hindi na siya nang ahas na maging mayabang at agad na pinaandar ang Dragon's Energy Primordial Technique para mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Boss! Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang alon ng kapangyarihan ng dragon ang bumagsak sa kanya. Sa pagkakataong ito, halos madurog at sumabog ang kanyang pisikal na katawan.
Ang energy primordial technique ng lumalaban sa langit ay hindi nakasabay sa mapanirang bilis ng kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, walang alinlangang sasabog at mamamatay si Ricardo. Tumigil ka. Naabot ko na ang aking limitasyon. Hindi nagdalawang isip o kumapit sa pagkakataong ito si Ricardo, at napasigaw siya ng malakas. Leonel, hindi na makakatagal si Ricardo. Pwede ka nang tumigil. Naging malamig ang ekspresyon ni Elder Fiery Dragon, at mapilit siyang sumigaw. Guru. Nag-aalala rin na paalala ni Chester. Gayunpaman, Boss. Ang isa pang alo ng kapangyarihan ng dragon ay walang awang bumaril. Walang intensyon si Leonel na itigil ang ritual. Bilang descendant of the Roar Dragon, naniniwala ako na mas marami kang potensyal kaysa rito. Paano mo malalaman ang iyong mga limitasyon nang walang ilang pressure? Bilang sect master ng Sun Moon Sect, tungkulin kong tulungan ang descendant of the Roar Dragon na mapabuti ang kanyang lakas. Sabay sigaw ni Leonel ng malakas. Tumigil ka. Leonel, anong ginagawa mo? Galit at gulat na tanong ni Elder Fiery Dragon. Leonel, handa ka bang ilagay ang descendant of the Roar Dragon sa mortal na panganib? Naniniwala ka ba na isusumbong ko ito sa Elder Sect Master? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chester, at galit siyang nagsalita. Maraming matataas na miyembro ng Sun Moon Sect na naruroon ay nagpakita rin ng mga pagpapahayag ng pagtataka at pagdududa. Maging ang ilang matatandang nauna nang nakahilig kay Leonel ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kanyang mga kilos. Minaliit ng lahat si Leonel, ang Sect Master, at ang kanyang determinasyon na sugpuin ang descendant of the Roar Dragon para masiguro ang kanyang posisyon. Huwag mong gamitin ang autoridad ng Elder para supilan ako. May mali ba sa pagpapakawala ko ng potensyal ng descendant of the Roar Dragon? Hahaha. Tumawa ng malakas si Leonel, puno ng kabaliwan at pagpatay ang kanyang boses. Hindi siya naniniwala na ang ibang matataas na miyembro ng sekta ay gagawa ng anuman sa kanya, ang Sect Master, kapag namatay ang tinatawag na kapalit na ito, si Ricardo. Talaga bang itapon ni Elder Sect Master ang kanyang sarili para sa isang patay na tinatawag na kahalili? Sa sandaling ito, nakita ni Galaxy ang mga aksyon ng kanyang ama at isang matinding kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Mabuti. Patayin si Ricardo. Anak, bumaba ka at samahan si Doggy sa kamatayan. Sa mataas na plataporma. Ang 105th Dragon Force ay nakarating na sa Ricardo. This time, parang naamoy ni Ricardo ang bango ng kamatayan. Tila nakikita niya ang kanyang sarili na sumasabog at namamatay sa sandaling bumaba ang dalawang sinag sa kanya. Hindi niya akalain na mamamatay siya sa Sun Moon Sect. Hindi niya inalis ang sumpa ni Nora, hindi niya ipinaghiganti ang kanyang mga magulang, hindi niya binigyan ng kinabukasan si Miranda. At ngayon, dito na siya mamamatay. Matanda. Dragon Ancestor, nandyan ka ba? Lumabas ka. Malapit na akong mamatay, damn it. Tulungan mo ako. Ang kaluluwa ni Ricardo ay patuloy na sumisigaw at sumisigaw, sinusubukang gisingin ang mga natutulog na labi ng Dragon Ancestor. Gayunpaman, walang tugon mula sa kabilang panig. Tapos na. Tapos na talaga. Ngunit sa susunod na sandali, nang maisip ni Ricardo na walang alinlangan na mamamatay siya, isang hindi inaasahang sitwasyon ang naganap. Nang balutin siya ng Dragon Force sa pagkakataong ito, para bang, bigla itong hinigop ng puwersa. Bagamat nagtamo pa ng ilang sugat ang katawan ni Ricardo, hindi ito naging dahilan ng kanyang pagsabog at pagkamatay kaagad. Nanginginig si Ricardo, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata at kagalakan na makaligtas sa isang sakuna. Ang puwersang iyon. Nakakagulat na nagmula sa kanyang kaliwang bato. Ito ang kidney na nilikha ng Dragon Ancestor para sa kanya nang manahin niya ang Jade Pendant. Ang Candle Dragon Force na dapat maglagay sa kanya sa isang desperadong sitwasyon ay talagang naabsorb ng batong iyon. Matapos ang isang maikling sandali ng sorpresa, mabilis na na-activate ni Ricardo ang Dragon's Energy Primordial Technique, na nag-aayos ng kanyang malubhang na pinsalang katawan. Boss! Sa sandaling ito, hindi pa tapos ang binyag ng Dragon Ancestor. Isa-isa, ang Candle Dragon Forces ay patuloy na bumagsak sa Ricardo.
Gayunpaman, lumitaw ang isang nakakagulat na eksena, na ikinamangha ng lahat. Si Ricardo, na napuno ng dugo at tila ba nasa bingit ng pagbagsak anumang oras, ay patuloy na naliligo sa Candle Dragon Forces, ngunit hindi siya namatay. Siya, kaya pa niyang kumapit. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba ito na ang ika-120? Maaaring si Ricardo ay hindi ang descendant of the Drar Dragon, ngunit ang reincarnation ng Candle Dragon. Sa harap ng kagila-hilalas na tagpong ito, bulungan at talakayan ang sumabog. Nagpakita ng pananibik at sorpresa sina Elder Fiery Dragon, Chester, at iba pa. Samantala, nakatayo si Galaxy na tulala, lubos na nabigla. Sa ibabaw ng estatwa na Hugis Dragon, ipinakita ni Leonel ang isang baliw at ayaw na ekspresyon. Tumanggi akong maniwala na hindi ka mamamatay. Mamatay. Tingnan natin kung gaano ka katagal makakatagal. Lumipas ang segundo ng oras. Mula sa mga mata ng estatwa ng Candle Dragon, ang mga sinag ng yin at yang naliwanag ay patuloy na bumagsak sa Ricardo. Lingid sa kanilang kaalaman, 150 beses na pala itong nangyari. 150. Kahit na ang pinakamahuhusay na nauna sa aking Sun Moon Sect ay umabot lamang sa limitasyong ito. Kaya pa kaya niyang magtiyaga. Hayes! Nakakatakot ang batang ito. Napailing ang lahat. Maging ang maraming matataas na miyembro ng Sun Moon Sect, habang tinitingnan nila ang figure ni Ricardo sa mataas na plataporma, ay nagpakita ng paghanga at maging ng panatismo. Sa pagsamba sa Candle Dragon sa loob ng maraming henerasyon, nakumbinsi na nila ang kanilang mga sarili na si Ricardo ay ang inapo o maging ang reinkarnasyon ng Candle Dragon, at isang uri ng pagpipitagan ang umusbong sa kanilang mga puso para sa kanya. Kabanata 718, Bumagsak sa Templo. Sa sandaling ito, tila nabaliw si Leonel, na walang balak na pigilan ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor para kay Ricardo. Isa-isa, ang dalawahang kulay na sinag ng yin at yang ay patuloy na bumagsak sa Ricardo. Gayunpaman, sa kabila ng paglitaw na nasa isang walang katiyakan na estado, hindi inaasahang napatitag ni Ricardo ang kanyang sarili. Ang karamihan ng kapangyarihan ng Candle Dragon na umaakyat sa kanyang katawan ay naabsorb ng Dragon Kidney, na nag-iiwan lamang ng maliit na bahagi ng enerhiya na dumadaloy sa katawan ni Ricardo. Sa pamamagitan ng paggamit ng Dragon's Energy Primordial Technique, maaaring patuloy na ayusin ni Ricardo ang mga pinsala sa loob ng kanyang katawan, na mabawi ang pinsala. Higit pa rito, unti-unting naghihilom ang nakakatakot na mga pinsala. Bilang resulta, ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na nakikitang tumaas sa mabilis na bilis. Sa sandaling ito, maaari pang ang ilaan ni Ricardo ang ilang mental focus para pag-aralan ang kapangyarihan ng Candle Dragon na umaakyat sa kanyang katawan. Natuklasan niya na ang kapangyarihang ito, na maaaring magpainit sa kanyang pisikal na katawan, ay tila may katulad na pinagmulan ng Dragon Chi, na dahan-daang nagpapalakas sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kaliwang bato. Ang pagkakaiba ay ang Dragon Chi na ginawa ng kanyang kaliwang bato ay medyo mahina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kapangyarihan ng Candle Dragon na kasalukuyang tinitiis niya ay napakalakas. Ngunit sa katotohanan, tila ito ay ang parehong uri ng puwersa. Hindi nakakagulat na ang kanyang kaliwang bato ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng Candle Dragon na ito. 180, 181, 182, 200. Sa sandaling ito, ang mga matataas na miyembro ng Sun Moon Sect na naruroon ay tila manhid sa pagkabigla. Sunod-sunod silang nagbilang. Sa ibabaw ng sculpture na Hugis Dragon, kumaibot ang mukha ni Leonel na puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Hindi ito pwede. Paano nangyari ito? Tumanggi akong maniwala na hindi ka mamamatay. Tingnan natin kung makakapagtiis ka ng 100 beses, 200 beses. Kaya mo bang makatiis ng 1,000 beses? Ngayon, kailangan mong mamatay. Ang Sect Master ng Sun Moon Sect ay galit na umuungal sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan.
Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 250 beses na bumagsak ang dalawahang kulay na sinag, ang mga mata ng hugis dragon na iskultura ay biglang lumabo. Nawala din ang mapang-apong aura at presensya ng Candle Dragon. Agad namang natigilan si Leonel, may suot na natatarantang ekspresyon. Ang pulang kristal na hugis rhombus ay nakaimbed pa rin sa hugis dragon na iskultura, at pinapasok pa rin niya ito ng totoong enerhiya. Bakit biglang natapos ang binyag ng Dragon Ancestor? Leonel, nabaliw ka na ba? Naubos mo talaga ang kapangyarihan ng Dragon Ancestor sa pagtatangka mong patayin si Ricardo. Sa sandaling ito, naging malamig ang ekspresyon ni Yin Taichi Chester, biglang may napagtanto. Galit niyang sigaw kay Leonel sa itaas. Ano? Naubos ang kapangyarihan ng Dragon Ancestor. Damn it! Paanong ang mga disipulo ng ating Sun Moon Sect ay tatanggap ng bautismo sa hinaharap? Napakalaki ng presyong ibinayad ng Sect Master para patayin si Ricardo. Sa ilang sandali, ang mga matataas na miyembro ng Sun Moon Sect ay napuno ng kawalan ng katiyakan at hinala habang nag-uusap sila sa isa't isa. Bakas din sa kutis ni Leonel ang pagkataranta. Umiling siya at sinabing, paano ko nalaman na ang kapangyarihan ng ninuno ng dragon ay maaaring maubos ng ganito? I don't think Ricardo is truly the descendant of Dodrar Dragon. Isa siyang sakuna para sa ating Sun Moon Sect. Dahil sa kanya, nabigo ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor. Leonel, tinatarget mo pa rin si Ricardo pagkatapos ng lahat ng oras na ito, sinusubukan mong baluktutin ang katotohanan. Ito ang pinakamalaking kasawian para sa aming sekta na magkaroon ng isang leader na tulad mo sa Sun Moon Sect. Galit na bulalas ni Chester. Leonel, binaygo mo kami ng husto. Iyong mga kilos, nasaksihan nating lahat, at sigurado akong alam ng lahat ang iniisip mo. Itigil ang pagbaluktot ng mga katotohanan. Si Ricardo ang descendant of Dodrar Dragon, sabi ni Elder Fiery Dragon sa mahinang boses. Umiling-iling na may matinding pagkabigo sa kanyang mga mata. Boom! Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang biglaang pagbabago ang naganap. Sa ilalim ng ulo ng dragon, kung saan nakatayo si Ricardo sa mataas na entablado, may biglang umugang na tunog. Ilang sandali pa, bumagsak ang plataporma sa isang malakas na kalabog. Si Ricardo, na orihinal na nakatayo dito, ay bumagsak. Nasaksihan ang eksenang ito, lahat ay natigilan sa lugar. Si Elder Fiery Dragon, Chester, at ang iba pa ay nagpakita ng matinding takot, ngunit huli na para iligtas siya. Hindi napigilan nina Leonel at Galaxy na maging masaya, malamig na tumawa. Nako, ang descendant of Dodrar Dragon ay nahulog sa Temple of the Dragon Ancestor. Ang templo ng Dragon Ancestor ay isang ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Sa loob ng libu-libong taon, kahit ang ating mga ninuno sa Sun Moon Sect ay hindi nang ahas na tumuntong doon. Sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon, sinasamba lang namin ang Dragon Ancestor sa labas ng templo. Ang sinumang papasok sa templo ay walang alinlangan na mapapahamak, pinipigilan ng isang nakakatakot na puwersa. Maaaring ito ay kapalaran. Sunod-sunod na nagsalita ang mga tao, iba-iba ang kanilang mga ekspresyon. Ang ilan ay nagulat at nababalisa, habang ang iba, tulad ng Galaxy, ay natuwa sa Schadenfreude, na baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Maya-maya pa, isang malalim at paos na boses ang biglang nagsalita. Ang pag-aangkin na ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor ng 100 beses ay nagpapatunay na siya ang descendant of Dodrar Dragon ay simpleng katarantaduhan. Kung makakalabas ng templo ng Dragon Ancestor ang binatang ito ng buhay, saka lang talaga mapapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Isang figurang mahigit 2 metro ang taas ay lumitaw ng wala saan. Ang buong katawan ng figure ay nababalot ng itim na damit, naglalabas ng misteryoso at hindi maarak na aura. Matanda. Paggalang sa matanda. Nang makita ang taong ito, ang lahat ng matataas na miyembro ng Sun Moon Sect, kabilang si Elder Fiery Dragon, ay nagpatira pa. Paggalang sa matanda. Maging si Leonel, ang pinuno ng sekta, ay mabilis na tumalon at magalang na yumuko sa matayog na figure. Ang figure ay walang iba kundi ang Elder Sect Master ng Sun Moon Sect,
na may hawak na transcendent na posisyon sa loob ng sekta. Noong sinaunang panahon, ang Sun Moon Sect ay isang mabigat na kapangyarihan, na walang kakulangan ng mga eksperto sa void reclusion at fragmentation void realm na umiiral. Gayunpaman, ngayon, ang Elder Sect Master na ito ay ang tanging nakaligtas na eksperto sa void reclusion sa Sun Moon Sect. Ang pagkakaroon ng pinakamataas na lakas ng huling yugto ng void reclusion. Dahil mismo sa pag-iral ng taong ito kaya ang Sun Moon Sect ay hindi ganap na nawasak ng mga magkasalungat na puwersa tulad ng Ancient Willis family bago ito bumagsak mula sa sinaunang kaharian. Ngayon, kahit itong Elder Sect Master ay naalarma. Tama na, hindi na kailangan ang mga formalidad na ito. Maghintay tayo at tingnan. Walang emosyong sinulyapan ng Elder Sect Master si Leonel at nagsalita sa mahinahong tono. Sa loob ng templo ng ninuno ng dragon. Thud. Ang katawan ni Ricardo ay bumagsak ng husto sa lupa, na lumikha ng isang malalim na hukay sa pagkakabangga. Sa sumunod na segundo, nakaamoy siya ng napakalakas na amoy ng dugo, na umaatake sa kanyang sentido. Kabanata 719, Fusion of Blood Essence. Tinansya ni Ricardo na ang patak mula sa itaas ay dapat na hindi bababa sa 100 metro ang taas. Sa kabutihang palad, pagkatapos mabautizamuhan ang kanyang pisikal na lakas, siya ay naging mas malakas at naabot ang tuktok ng huling yugto ng Broken Mountain. Sa katunayan, ang kasalukuyang pisikal na lakas lamang ni Ricardo ay nahihigitan ng kanyang kabuoang lakas sa huling yugto ng Golden Core. Ang huling yugto ng Broken Mountain ay tumutugma sa huling yugto ng Golden Core sa hierarchy ng realm. Higit pa rito, ang tunay na kapangyarihang panlaban ng Body Refining Realm ay likas na nakahihigit sa Chi Refinement. Sa kasamaang palad, si Ricardo ay hindi nakapasok sa Myriad Forms Realm. Sa kabila ng pagbibinyag sa Dragon Power, karamihan sa enerhiya ay hinihigop ng bato ng dragon, na nililimitahan ang pagpapahusay ng kanyang pisikal na katawan. Kung hindi, sa mahigit 200 pagbibinyag sa Dragon Power, tiyak na bagay para kay Ricardo na maabot ang Myriad Forms Realm. Gayunpaman, kahit na siya ay natigil sa tuktok ng huling yugto ng Broken Mountain, kasama ang kasalukuyang mabigat na pisikal na lakas ni Ricardo, natatanging konstitusyon ng dalawahang katangian, at mga nakatagong trump card tulad ng Power of Death, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pambihira na. Kahit nalaban sa isang yumaong nascent soul cultivator, tiyak na hahawakan niya ang kanyang sarili, kung hindi man magtatagumpay. Sa pagharap sa isang tulad ni Elder Fiery Dragon sa tuktok ng huling yugto ng nascent soul, dapat siyang magkaroon ng kapangyarihang lumaban sa halip na madurog at mapatay kaagad. Sa pagbagsak ni Ricardo sa templo, halos wala siyang sandali upang kilalanin ang mga pagbabagong dulot ng pagbibinyag ng Dragon Ancestor, na mabilis na nakuha ang kanyang pagtuon. Ang kapaligiran dito ay hindi kapani-paniwalang madilim ngunit nababalot ng hindi maipaliwanag na mahalumigmig na init na naging dahilan para hindi siya komportable. Isang masangsang na amoy ng dugo ang sumalubong sa kanya habang siya ay huminga sa hangin, halos parang ang amoy ng dugo ay naninigas sa kanyang mga baga. Napakalakas ng amoy ng dugo, maaaring ito ay isang uri ng lugar ng paghahain ng dugo. Ang isip ni Ricardo ay nag-isip ng mga nakakakilabot na eksena ng mga bundok ng mga bangkay at mga ilog ng dugo sa paligid. Gayunpaman, habang siya ay umakyat sa kanyang mga paa at minamasdan ang tanawin sa kanyang harapan sa kailaliman ng templo, ang kanyang ekspresyon ay nanigas. Bakas sa mukha niya ang matinding pagkabigla. Sa loob ng kalaliman ng templo, may lumutang isang higanteng patak ng dugo. Ito ay dapat na dugo. Ang hindi nababasag na baho ng dugo na nagmumula rito ay napakalaki. Ang patak ng dugo na ito ay kasing taas ng 2 palapag na gusali, na nagmumula sa isang presyon na tila sinaunang at barbarica. Tumibok ito na parang higanteng puso, walang tigil na tibok. Nakatayo sa harap nitong patak ng dugo, bukod sa presyon, nadama ni Ricardo ang isa pang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Parang may kumukonekta dito sa kanyang dugo, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkakamag-anak ng dugo, na parang kaharap ang kanyang mga ninuno. Ang napakalaking patak ng dugo ay nagbibigay sa akin ng ganitong uri ng pakiramdam.
Maaaring ito ay ang essence blood ng Candle Dragon. Sambit ni Ricardo sa kanyang isipan. Naalala niya minsang binanggit ni Elder Fiery Dragon ang estatwa ng Candle Dragon na itinago sa loob ng mga henerasyon sa loob ng Sun Moon Sect, na nababad sa asensya ng dugo ng Candle Dragon. Pero ngayon, parang iba na ang katotohanan. Marahil, ang asensyang dugo na ito ang talagang bumuo sa kaluluwa ng templo ng ninuno ng dragon. Ang napakalaking estatwa ng Candle Dragon sa labas ay isang harapan lamang. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Candle Dragon na dati nang nagbinyag sa aking pisikal na katawan ay dapat ding magmula sa essence blood na ito. Maaaring si Leonel, ang kasuklam-suklam na bastard na iyon, ay talagang naubos ang kapangyarihan ng dragon na nasa loob ng dugong ito. Naisip ni Ricardo ang galit ni Chester, nakaramdam ng pagkabalisa. Nang sumunod na sandali, biglang naramdaman ni Ricardo ang kakaibang pagbabago-bago na nagmumula sa napakalaking patak ng dugo. Tila may dala itong apurahang mensahe, na nakadirekta sa kanya. Tinatawag ba ako nito? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, tumaas ang intuition sa loob niya. May pahiwatig ng pag-iingat, maingat siyang lumapit sa higanteng patak ng dugo. Habang papalapit siya, tila bumibilis ang mga ritmikong pintig, na tumutugma sa daloy ng dugo sa loob ng sariling katawan ni Ricardo. Darn, ang dugong ito ay hindi dapat makapinsala sa akin, tama ba? Naramdaman ang koneksyon ng bloodline, ungol ni Ricardo sa loob. Dahil sa matinding pagnanais ng kapangyarihan, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang dugo, at sa sandaling iyon, isang kakaibang alon ang lumitaw. Ang droplet dragon seal blood ay lubhang lumiit, na nagiging dalisay at malaganap na ambon ng dugo na tumagos sa bawat butas ng katawan ni Ricardo, na sumanib sa kanya. Ripple. Tulog, tutok, tutok. Sa pagpasok ng essence blood sa kanyang katawan, naramdaman ni Ricardo na umaalon ang kanyang dugo na parang isang malawak na ilog. Ang kanyang mga ugat ay binaha ng enerhiya na ito, na dumadaloy sa kanya. Ang dalas ng kanyang tibok ng puso ay tumaas, na lumampas sa 600 beats bawat minuto. Ang malakas na enerhiyang nakapaloob sa asensya ng dugo ay lalong nagpalakas sa pisikal na katawan ni Ricardo. Ang kanyang mga kalamnan at buto ay siksik, ang kanyang mga organo ay naging kasing tibay ng sinaunang malamig na bakal. Spurt. Para bang hindi napigilan ang labis na enerhiya, umubos si Ricardo ng isang subaw ng dugo, isang patak ng pulang-pula na umaagos mula sa kanyang mga butas ng ilong. Tulad ng isang normal na tao na nakakaranas ng sugar rush, ang sobrang enerhiya ay nagdulot ng nosebleed. Gayunpaman, ang pagsusuka ng dugo na ito ay hindi nakaabala kay Ricardo. Sa halip, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawahan. Kabog, kabog, kabog. Ang dugong ibinuga niya ay kitang-kitang tumama sa lupa, na lumikha ng malalalim na bunganga. Sa pagtaas ng kanyang pisikal na lakas, si Ricardo ay tunay na naging isang humanoid na halimaw. Kahit ang bawat patak ng dugo niya ay mas mabigat pa sa 1 tonelada. Kung ang isang ordinaryong tao ay tinamaan ng dugo ni Ricardo, malamang na madudurog sila kaagad. Sa sandaling ito, ang bottleneck ng huling yugto ng Broken Mountain ay nabasag, habang ang pisikal na lakas ni Ricardo ay tumaas sa Myriad Forms realm. Nararamdaman ang lakas ng pagsabog sa loob ng bawat selula ng kanyang katawan, nagpakawala si Ricardo ng dagandong na katulad ng sigaw ng dragon. Sa susunod na saglit, gumalaw ang kanyang isip, na nagpakawala ng isang kakilakilabot na puwersa na kumalat mula sa kanya habang ang Temple of the Dragon Ancestor, na walang droplet dragon seal blood, ay gumuho at gumuho na parang bahay ng mga baraha. Sa sandaling iyon, sa lakas ng puwersa na nagmumula sa katawan ni Ricardo, ang templo ng Dragon Ancestor ay nawasak at gumuho. Kabanata 720, ang maraming anyo ng laman. Tinansya ni Ricardo ang kanyang pisikal na lakas sa sandaling ito, na mas malakas kaysa sa pisikal na lakas ni Miranda. Dati, dahil sa intermediary soul physique, na-absorb ni Miranda ang ilan sa soul energy ng Lord of Evil Spirits, nagkamit ng flesh strength na maihahambing sa isang maagang nascent soul cultivator. Gayunpaman, iyon ay sa mga tuntunin lamang ng aktwal na lakas ng labanan.
Sa larangan ng pisikal na pagsasanay, ang katumbas ng nascent soul realm ay ang myriad forms. Gayunpaman, kapag ang laman ay nakapasok sa myriad forms level, ang lakas ng labanan ay hihigit pa sa mga ordinaryong nascent soul cultivator. Sa makatuwid, ang tinatawag na flesh strength ni Miranda na maihahambing sa isang maagang nascent soul cultivator ay talagang nasa huli o peak stage lamang ng chi refinement realm. Ang pisikal na kaharian ni Ricardo ay ang totoong myriad forms. Tulad ng tagumpay mula sa chi refinement hanggang sa nascent soul, isa itong makabuluhang pagbabago. Ang pagkamit ng myriad forms realm sa pisikal na pagsasanay ay magdudulot din ng mga pagbabagong nakakasira sa lupa. Sa sandaling ito, ang density ng kalamnan at buto ni Ricardo ay tiyak na daan-daang beses na mas mataas kaysa sa anumang metal sa Earth. Kahit na ang bigat ng isang patak ng dugo ay maaaring lumikha ng isang malalim na bunganga sa lupa. May isip kung gaano kakilakilabot at abnormal ang mga pisikal na magsasaka sa myriad forms realm. Masasabing ang mga nilalang na may ganoong lakas ng laman ay parang mga miniature na planeta mismo. Maaari pa nga silang bumuo ng sarili nilang force field. Ang force field na ito ay maaaring mabago sa kalooban sa paligid ng sarili, sa gravity o repulsive force. Nadama ni Ricardo na sapat na ang kapangyarihan upang manipulahin ang isang eksperto sa golden core sa kalooban, kahit na ang mga eksperto sa nascent soul ay maaaring labanan, sila ay maaapektuhan pa rin. Sa madaling salita, si Ricardo ay nagtataglay ng isang uri ng martial technique na katulad ng isang domain. Kung gagamitin ang kapangyarihang ito sa aktwal na labanan, magkakaroon ito ng napakalakas na epekto sa pagtulong. Para sa mga may mahinang lakas, maaaring direktang durugan sila ng malakas na puwersang ito. Para sa mga may mas malakas na lakas, kailangan din nilang gumugol ng kaunting enerhiya sa pag-iisip upang labanan ang mga pagbabago at pagbabago ng larangan ng puwersa na ito. Ang mga pisikal na magsasaka, napakalakas nila. Sa parehong siyam na kaharian, ang bawat kaharian ay maaaring ganap na durugan ang mga nagsasaka ng chi refinement ng parehong kaharian. Naikuyong ni Ricardo ang kanyang mga kamao at sa loob-loob na bulalas, dahilan upang pumiglas at manginig ang espasyo. At sa sandaling ito, bukod sa naramdaman ng kapangyarihang hatid ng kanyang malakas na laman, may isa pang hindi inaasahang pakinabang na ikinatuwa ni Ricardo. Matapos sumanib sa patak na iyon ng Dodror Dragon Seal Blood, naramdaman ni Ricardo na ang ilang mga alaalang likas dito ay sumanib sa kanyang kamalayan at kaluluwa, na pinagkadalubhasaan ng kanyang sarili. Ito ay isang paraan ng paglilinang. Kaiba sa mga advanced na chi refinement technique tulad ng Dragon Soul Immortal Technique, isa talaga itong paraan ng paglinang ng parehong laman at espiritual na kapangyarihan. Sun Mundul Cultivation Technique. Ang paglilinang sa araw upang masipsip ang patuloy na stellar power ng araw upang palakasin ang laman, ito ay pisikal na pagsasanay. Ang paglilinang sa gabi upang sumipsip ng malambot na buwan na kapangyarihan ng buwan upang alagaan ang kaluluwa, ito ay paglilinang ng kaisipan. Ito ay talagang isang pamamaraan na maaaring mapahusay ang parehong pisikal na lakas at espiritual na kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Ricardo, halata ang kanyang pananabik. Sa kasalukuyang mundo ng paglilinang, kahit na sa mga sinaunang antas, ang mga pamamaraan ng pisikal na pagsasanay ay bihirang napanatili. Tulad ng para sa mga pamamaraan na partikular para sa paglinang ng kaluluwa, sila ay mas bihira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos sumanib sa patak na iyon ng Dodror Dragon Seal Blood, nakuha ni Ricardo ang Sun Mundul Cultivation Technique, isang divine technique na maaaring sabay na linangin ang laman at ang kaluluwa. Naiintindihan ko na ngayon. Ang binyag ng Dragon Ancestor na binanggit ng Sun Moon Sect ay dapat ang kapangyarihang nilalaman ng patak na iyon ng Dodror Dragon Seal Blood. Ang patak ng Essence Blood na ito ay may sariling espiritualidad at patuloy na pinapatakbo ang Sun Mundul Cultivation Technique ayon sa instincts ng Dragon Ancestor kapag tumatakbo. Ang enerhiya na nalilinang mula sa pamamaraang ito ay ang kapangyarihan ng dragon na maaaring palakasin ang laman. Gayunpaman, ang patak ng dugong ito ng asensya ay hindi isang tunay na nilalang, na nagtataglay lamang ng kaunting espiritualidad. Sa makatuwid,
Kapag pinapatakbo ang Sun Moon Dual Cultivation Technique, hindi ito makakabuo ng enerhiya ng kaluluwa, nagpapalakas lamang sa laman. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng Dragon Ancestor ay hindi pa nauubos ni Leonel. Hanggat nananatili itong patak ng Essence Blood, patuloy itong bubuo ng Dragon Power ng walang hanggan. Pagkasabi noon, tumingin si Ricardo sa gumuhong Temple of the Dragon Ancestor at umiling. Pero ngayon, wala na talaga. Sa labas. Boom! Nagsimulang gumuho ang buong istruktura ng Temple of the Dragon Ancestor, kabilang ang higanteng dragon statue. Hindi mabilang na mga durog na bato ang lumipad at yumanig ang lupa, na lumikha ng isang tunay na nakakagimbal na eksena. Pinanood ng mga tao ng Sun Moon Sect ang eksenang ito na may nagbagong ekspresyon. Anong nangyayari? Bakit gumuho ang Temple of the Dragon Ancestor? Ito ba ay tanda ng pagbagsak ng ating sekta? Anong nangyayari? Bulong-bulungan sila, na parabang ilang siglo ng pananampalataya ang gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Tanging ang Elder Sect Master lamang ang nakatayo doon, na may nag-iisip na ekspresyon. Mali. Ito ay tinatawag na no destruction, no establishment. Sa sandaling iyon, isang malalim at malakas na boses ang umalangaw, na naglalaman ng hindi maipaliwanag na puwersa na tila tumatama sa kalangitan. Boom! Kasunod nito, biglang bumaril ang isang figure mula sa lupa, na parang isang Diyos na umuusbong mula sa lupa. Sa susunod na sandali, siya ay lumapag ng mabigat at tumayo ng matatag, naglalabas ng isang malakas at mabigat na aura. Ang pagkakita sa figurang ito ay naging sanhi ng pag-urong ng mga mag-aaral ng lahat mula sa Sun Moon Sect. Ricardo. Nahulog siya sa templo ng ninuno ng dragon, at talagang lumabas siyang buhay. Siya. Hindi namatay. Parang lumakas na naman si Ricardo. Hindi lamang sina Elder Fiery Dragon at Chester, kundi pati na rin ang maraming matataas na miyembro ng Sun Moon Sect na naruroon ay napuno ng iba't ibang mga haka-haka. Siya ay isang tagapagbalita ng kapahamakan. Siya ay isang tagapagbalita ng kapahamakan para sa ating Sun Moon Sect. Tiyak na siya ang naging sanhi ng pagbagsak ng templo ng ninuno ng dragon at ng rebulto. Kapag nahulog siya, ang ating templo ng ninuno ng dragon, ang ating pamana sa libu-libong taon, ay tapos na parang hinuhulaan ang katapusan ng ating sekta. Ricardo, ikaw ang tagapagbalita ng kapahamakan para sa Sun Moon Sect. Patayin mo siya. Patayin siya ngayon na. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang paos at galit na boses ang umalangaw-ngaw. Itinuro ni Galaxy, na kamamatay lang ng anak, si Ricardo na may halong hinanakit at galit. Para talaga siyang tumitingin sa isang bituin ng kamalasan. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang tingin ng lahat kay Ricardo ay napuno ng hinala. Oo, si Ricardo ay talagang lumabas na buhay mula sa Temple of the Dragon Ancestor. Gayunpaman, ang templo ng Dragon Ancestor ay gumuho. Hindi ba ito nagpahiwatig na si Ricardo ay walang anumang nakuha mula sa templo ng Dragon Ancestor, ngunit sa halip, tinutulan ang kapangyarihan ng Dragon Ancestor sa ilang paraan, na naging sanhi ng pagkawasak ng templo ng Dragon Ancestor sa isang iglap.